We are now approaching 6 o'clock in the afternoon. Tayo po ay mag-uumpisa na ang ating gawain. Tayo po ay tumawag ng isang awit at sasabing kay buti-buti po ang Lord. Sa kanyang pagpupasok na laging hinahintatuloy. Tayo po siya magdalagdagan. Panginoon naming Diyos, na pinakabanal at pagkakarihan sa Diyos kahapon, ngayon at pagpakailanman sa pangalan ng Panginoon Diyos Kristo, kami po ay malapit at nagpapasalamat at pagpapawa sa pasensya, nagpapasalamat sa ipalayang pag-ibig sa magsasabi ng pinanang sila ito upang sumamba upang pasalamat upang pakinggan ang iyong mensahe para sa amin, Panginoon. Salamat po namin sa kalakas sa buhay at mga po ay kami po kami ang mga sa amin sa kanilang araw at pasensya mo. Magpatawag sa amin, magpapasalamat ang pagtuturing, pagpus kami ay kahin mo naman para magdapat sa mga ito na lugod sa iyong hapagkainan, Panginoon. At dalangin namin na ikaw po ang pangulo sa gawain sa pamagitan ng Banal na Espiritu sa bawat gagamitin, sa pag-iisip, pag-alay-awin, mga totoo,
Mula sa natalangis ang bawat gagamitin, sa mga posisya, sa bawat pakikinig, Panginoon, at lalapigay sa bawat salita, na ipapangaral sa loob ng problema ng mga pangpapakayan, magpala, at mga buhay, at puhin ang bawat paal ng mailang spiritual. Nasa punahan sa ito ay kumikilos at pagpapala sa bawat isa. Tawapo, sa aming pagsamba, ang lahat ng pagpuri, pagsamba, pagwalaki, pagkakita ay makulang sa iyo. Kung ang dalangin, in Jesus Christ's name, Amen. Amen. Tayo po ay aawit, bilang mas aawit. Raniki, Amen. Amen. Kaya, Pwede po natin na isang kaawit yung pagkakawala natin ang lahat ng kita.
Alam po bakit gusto magkaroon ng araw ito sa doon namin, kung yun na lang yun. Ayun na lang, ang ako sa doon.
Tuhan. Kahit sa pangulubi na ba ng mga pero lang.
Amen. At pasasalamat sa ating Panginoon. Okay. Salamat sa iyo. Aming Panginoon. In the name of the Lord Jesus Christ, we will say amen. Amen. Naway sana masaya ang lahat at excited. Sa di pagtatagal, samahan niyo ako magbasa
Ito isang sulat ni Paul patungo ka sa kanyang apprentice na si Timoteo. Sa 1 Timothy, sa English natin muna basahin. 1 Timothy 6, verse 6 hanggang 12. Sabayan niyo na lang po ako. Sabi doon, 1 Timothy verse 6. Verse 6 po, yan. Yan, hanggang 12, yan, tama. At 6 muna po, verse 6. Chapter 6, verse 6. Yan po, ayan. But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and raiment, let us be therewith content. But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. Sabi doon sa 10, for the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. But thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, and meekness. Sa huli doon, fight the good fight of faith. Lay hold on the eternal life. Thereunto thou art also called, and hast thou professed a good profession before many witnesses. Sa Tagalog, mas maganda to basahin. Sabi doon, datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Sapagkat wala tayong dinalang anumang sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo ay may pagkain at pananamit, ay masiyahan na tayo roon. Datapwat ang mga pag nasang yumaman, ay nangahulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang ngal at nakasasama, na siyang naglulubog sa mga tao sa kapamahan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat lahat ng uri ng kasamaan, na pagnanasa ng iba'y nangagsinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Datapwat, ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katuwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay ng walang hanggan na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Amen. Panginoon, muli maraming salamat po muli sa pribilehiyo na makatayo, makapag-share ng iyong salita. Ako'y walang magagawa, Panginoon, hindi langisan niyo ang aking labi, kailangan makita, mapurihan sa mga oras na ito, at may maging kalakasan sa aming pangailangang spiritual. Muli, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon, sa lahat ng papuri, sa iyong dakilang pangalan, Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Siguro po ay doon na lang po ako magpo-focus doon sa ating unang mga nabasa, na napakahalaga pala sa isang mananampalataya at sa pagpapatuloy ng kabanalan, meron tayong kasiyahan, no? Sabi nga, sa English merong contentment, no? Nakokontento tayo. 'Di ba, mga kapatid? At sabi doon sa 7, kung maalala nyo, wala tayong anumang dinala anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong malalabas na anuman. Grabe.
At sa bandang dulo na sabi naman doon, sa 12, kung maalala niyo ulit, sabi doon, makipagbaka ka na mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Fight the good fight of faith. Grabe no, mga kapatid. At pag sinabing kontento, parang malawak din kasi yan, no, mga kapatid. Kung maalala niyo nga, kung sa edad ko, pag kinukwentuhan ako ng magulang ko ng sakripisyo nila, di ba? Nung bata ka, parang hindi mo na-appreciate yun eh. Di ba? Kasi parang paulit-ulit na lang yung kwento nila, di ba? Parang, di ba ganun kasi yung simpleng buhay dati, di ba? Paano sila mag-aral? Tawag doon, malayo ka nilang nilalakad. Tawag doon, kailangan pa nilang kumuha ng mga prutas pamalit sa papel. Totoo kaya yun, mga kapatid? Totoo yun, ha? Dahon na saging. Isa akin naman, yung mga magulang ko noon, sinasabi niya, bayabas, yan, bayabas. Totoo yan. So parang napakalaking bagay sa kanila yung mga ganung bagay, mga kapatid. Na sa mga simpleng bagay, napakasaya at simple lang. Kung maalala nyo nga rin, mga kapatid, sa panahon naman natin, gaano na kaya ang ibig sabihin ng salitang kontento sa panahon natin, kapatid? Samantalang ang ating panahon ngayon, tingin ko, sobrang advanced na, no? Sobrang andyan na lahat. High-tech na lahat, mga kapatid. Pero pinapaalala sa atin pala ng ating Panginoon tungo sa sulat ni Paul kay Timoteo, napakaganda pala ng kabanalan na may kasiyahan ng pagkakaroon ng kontento sa buhay, mga kapatid. At pagdating naman doon sa gitna, sabi doon, ating ingatan, wag tayong magkaroon ng pag-ibig sa salapi. No, mga kapatid, gusto kong basahin itong sabi ng prophet sa isang message niya. Napakaraming example, pero maganda itong, pwede natin itong basahin kung maganda itong sinabi niyang quote sa 1952, Show Us the Father. Ang keyword siguro dito, $1,500,000. Yan. Sabi niya doon, babasahin ko muna, sige. Sabi doon, sabi ng ating prophet, I refuse to look at it. $1,500,000 in one offering. Grabe. I'd rather take, sabi niya, 50 cents or a dime from so and so, and let everybody have a part in it. Ayan, tama po yan. Mas gusto ng prophet yun, mga kapatid, na magkaroon pa ng parte ang kanyang mga church member. Sabi niya, and let everybody have a part in it, than to take a lot of big money. Bakit? Sabi, kasunod, andun kasi yung heartaches, troubles, and then you think, well, it's just too much. The curse of the love of it. Sabi ng prophet, I was born poor, raised poor, my people are poor, I want to die poor, and the only thing I want to have when I die is a favor with God. That's all I want, sabi ng ating prophet, mga kapatid. Napakasimpleng hangat, kundi magkaroon ng mapaboran niya ating Panginoon. Sabi niya, ito yung ating binasa kanina sa Timoteo, I brought nothing into this world. It's certain we take nothing out. That's true. So what we get from the line of God is only one thing we can take with us. So if you ever want to pray with me, sabi ng prophet, is not to have money, not to have a big homes or be popular, but just pray that I can stay in the hands of Christ, mold clay, that He can mold me and use me in any way that He sees fit to do it. I'll pray the same thing for you, sabi niya, mga kapatid, that you'll be the same. Amen. Grabe, mga kapatid.
Ito lang ang gusto ng ating prophet, mapaburan niya ang ating Panginoon. Um, gusto niyang ipakita yung mga bagay na ito ay wala tayong madadala sa ating pag-alis ng mga kapatid, kung kagaya nga ng mga nauna na, nakita naman natin yun, mga kapatid. At ibig sabihin mo niyang, Brad, parang wag na tayong mangarap, wag na tayong stay na lang tayo sa ganito. Wala naman sigurong sinabing gano'n ng propeta, ng mga kapatid. Kundi mayroong pagbabalanse. Sabi doon kasi, sa binasa natin kanina, iwasan natin magkaroon tayo doon. Iwasan natin magkaroon na tayo ng pag-ibig sa salapi. At doon sa ating mga preaching na naririnig, guard your heart. Amen? At hindi lang basta-bastang guard your heart, protect your heart, mga kapatid. Magkaibang bagay kasi yun. Guard and protect. Pwede mong binabantayan, pero pag nakikita mong parang okay na sa'yo, hindi mo na poprotektahan, mga kapatid. At kung maalala nyo nga, mga kapatid, sabi rin ni Haring Solomon, ito maganda, sabi niya doon sa Proverbs 19:23, meron palang mga bagay na maidudulot itong pagiging kontento, no? Proverbs 19:23, yan, maganda po yan. Ang pagkatakot ng Panginoon ay patungo sa kabuhayan, at ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan. Hindi siya dadalawin ng kasamaan. So sa English maganda to eh. Sabi, the fear of the Lord tendeth to life, and he that hath it shall be abide satisfied. He shall not be visited with evil. Sabi doon, mga kapatid. Ayan, di bale. Okay na po yan. So mga kapatid, kasama pala yun, no? Ang takot sa Panginoon. I do believe lahat naman ng believers meron takot sa ating Panginoon. At sabi doon, magkakaroon ng, sabi doon, he that shall abide shall be satisfied, mga kapatid. Amen. At ito maganda rin idagdag, topic to ng ating propeta sa mag-asawa. Sa 1953 life story, sabi niya doon, ang keyword doon, happiness doesn't consist. Yan, mga kapatid. Yan. Ayan, tama po yan. Sabi niya doon, happiness doesn't consist of how much of world goods you own. Ito na, sabi niya. But how contented you are with the portion that has been allotted to you. Tama po ba yan, mga kapatid? Sabi doon, just make yourself contented as long as one thing that brings contentment. Sino yon? And that alone is Jesus Christ. Amen. Maraming patotoo niya, mga kapatid. Sabi nga nung ibang mga patotoo dati ng mga kapatid natin, simple lang kanilang buhay, pero hindi sila pinababayaan ng ating Panginoon. No, mga kapatid? Meron silang mga pagsubok. Sino may madalas mag-share ng mga kapatid? Si Sister Cora. Grabe ang problema nun. Pero nakikita niyo, mga kapatid, masipag yun sa baba. At hindi niyo makikita na parang sobrang lungkot. Although umiiyak pag nagpapatotoo. Pero lahat ng kanyang papuri, I do believe lahat ginaguide siya ng ating Panginoon kahit sa mga bagay na na mahirap, mga kapatid, no, mga kapatid. At alam ko sa inyo rin nangyayari yan, mga kapatid. Iba-iba nga lang ang approach ng ating Panginoon. Hindi naman lagi tayong merong tawag dito, madudukot, maibibigay, maitutulong, at dumarating din tayo lahat doon sa tawag dito. Nagkukulang din tayo minsan, mga kapatid. At yung mga biyaya na dumarating sa atin, hindi natin alam. Minsan tulong sa nanggagaling na lang, hindi mo alam, di ba? Bigla na lang dumarating. Meron sa kaibigan, sa kamag-anak, sa mga nagtatrabaho, biglang may bonus, kung ano-ano pa. No, hindi natin masabi, mga kapatid, iba-ibang approach ng ating Panginoon sa pagbigay niya sa atin ng biyaya, mga kapatid.
Sabi pa niya doon, sabi doon sa Hebreo 13 verse 5 ulit, maganda itong idagdag. Hebreo 13 verse 5, let your conversation be without covetousness. Ay, sige, sa Tagalog na lang po tayo. Sabi niya doon, mga mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Ito na ulit, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Sabi doon sa English, be content. Sabi doon, be content with such things. Sabi na, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin. Sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Amen. Grabe, no? Doon sa binasa natin Timoteo 6 verse 10, pinapaalala sa atin doon na, sabi doon, pag-ibig sa lapi. Kanina yung binasa natin, Proverbs 19:35. Sabi naman doon, saan na ba natin binasa yun? Proverbs 10. Sabi naman doon, pagiging kontento. Pagdating dito, nagsama na mga kapatid. No, mga kapatid, meron ng kailangan ng ating pag-uusap, sabi doon, no? Saan na ba yun? Hebreo 13 verse 5, mga kapatid. Mangailag kayo sa pag-ibig sa lapi, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Amen. Andyan pa ba kayo, mga kapatid? Sabi pa doon, basa pa tayo ng isang quote ng prophet. Na kulang isang pa. Nabali. Parang kulang ako ng isang papel, may nilaglag. Pala. Amen. Kompleto to. Pero yan talaga yung mga circumstansya na. Okay lang po. Sige, mag-skip na lang po ako. Sabi doon, sabi ng ating prophet, now to receive Christ is to receive His Spirit. To receive His Spirit is to be born again. To receive His Spirit is to be baptized with the Holy Ghost. Amen. So, sa ating pananampalataya, sa ating paglalakbay, ito yung kabilang mukha ng pagiging kontento. Dapat naman, hindi tayo maging kontento doon lamang sa manatili sa pananampalataya. Kailangan umabot din tayo doon sa kapunuan, mga kapatid. At lahat tayo dapat, ipinapanalangin lahat tayo umabot doon sa kapunuan, mga kapatid, sa baptism of Holy Ghost, no, mga kapatid. At malungkot na iisipin nitong nangyayari ngayon sa Branham Tabernacle, pinupush na nila yung pakikinig sa tape ng mga kapatid. Yun na talaga. Parang ang nangyari, nagiging kontento na ang mga nandoon through tapes ng mga kapatid. Pero sabi ng prophet, doon ito nabasa ko, sabi ng ating prophet paalala niya to isang question to sa 1953 question and answer sa SEALs. May nagtanong sa kanya doon, sabi doon, ito yung keyword, should evangelists continue on the field? Sabi ng isang question doon. Sabi ng prophet, in this hour, of course. What they mean? Sabi niya, certainly, by all means. Ito na. Sabi pa niya, don't change a thing. Sabi ng prophet, if Jesus is coming in the morning, preach today like if it was going to be 10 years from today. But live like it's going to be at this hour. Sabi niya, don't get scrupled up now. That's what I'm trying to warn you about. Sabi niya, see, just don't be odd, peculiar, don't change anything. Sabi ng prophet, don't change nothing. Don't change nothing.
Sabi niya, ituloy natin, but if you're doing something wrong or doing evil, repent and see, come back to God. Sabi niya, continue on your evangelistic service, just as always you did, mga kapatid, no? If you are building a house, put it on up. Jesus comes tomorrow, you found faithful at the duty. If you're building a church, go on and put it up. Sabi niya, I'd rather be putting my money in something like that than can be found in my pocket. So just keep on, sabi niya, continue as you are. Sabi niya mga kapatid, continue right on and just go right on as you are. Now, just don't stop. Don't do nothing. Just go right on just as you are. Keep on serving the Lord. Amen. So mga kapatid, itong fivefold mga kapatid, malinaw sinasabi ang evangelist kasama sa fivefold. Ang paalala ng prophet doon sa nagtanong, tuloy-tuloy lang mga kapatid. Keep serving the Lord, sabi niya mga kapatid. Kung anong ginagawa mo, ikabubuti para sa church. Kung anong ginagawa mo, ituloy mo lang mga kapatid. Kung gumagawa ka nga, sabi niya kanina doon, kung gumagawa ka doon ng bahay, sabi niya, tuloy mo lang mga kapatid. Ituloy mo lang yung pagiging faithful support mo sa church, ituloy mo lang, no mga kapatid. Sabi niya, sabi pa nga ng prophet doon, don't do nothing. Just go right on as you are. Meron pala tayong duty, mga kapatid. Hindi lang ang fivefold, mga kapatid. At ba't ko nga ba naisingit yun, itong pinag-usapan natin? Kasi ang mga believer doon sa kanila ay nakokontento na ipupush na yung true tapes ng mga kapatid. We have pastor, evangelists, prophets, and teachers pa rin mga kapatid na sana ma-push pa rin niya mga kapatid, maging tuloy-tuloy pa rin niya mga kapatid at maintindihan niya ng mga believer doon mga kapatid. At ito pang babasahin ko, isang verse, kung maalala niyo mga kapatid, kahit si Paul, pinaliwanag ni Paul ang pagiging kontento, ay ito ay naging isang proseso para sa kanya. Proseso ba ito para rin sa atin mga kapatid? O instant lang mga kapatid? Basahin natin sa Philippians 4:11 hanggang 13. Sa Tagalog na lang. Philippians 4:11 hanggang 13. Sige, sa English ko muna babasahin. Sabi doon, sa 11, ayan, tama po yan, nung kanina. Not that I speak in the respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, sabi ni Paul. Ayan. Now that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Sabi niya, I know both to be abased, I know how to abound, everywhere and in all things, I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. At pagdating sa dulo, I can do all things through Christ which strengthen me. Maganda yan sa Tagalog mga kapatid, kung meron tayong niyan. Maganda basahin ulit natin sa Tagalog. Ayan. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat, ito na, sinasabi ko kanina, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Ito yung time na nasa, preso siya ng mga kapatid, nakakulong siya. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay, ayun na, ay natutuhan ko ang lihim sa maging kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng bagay ay aking magagawa doon
sa nagpapalakas sa akin. Amen. Natutunan pala ito mga kapatid ni Paul habang siya'y nakakulong, habang siya'y nasa preso. Natutunan niya ang pagiging kontento ng mga kapatid. Napagdaanan niya yung mga bagay na ito mga kapatid. At esensya na sa trabaho. At yun, mga kapatid, nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Tayo ay dapat may pasasalamat sa lahat ng ating natatanggap. Malito, malaki. Sabi ng prophet, we just need to be grateful, no mga kapatid. Sabi pa nga niya, maganda to, basahin natin sa Corinthians Book of Correction. Idagdag ko tong quote ng prophet na tayo maging grateful, no? Sabi nila ang keyword, the judgment was upon Christ, sabi niya. Ito isang preaching niya mga kapatid, gusto ko lang to isingit, sabi niya, the judgment was upon Christ that you might be privileged to come and drink. It's God's goodness to you that you come drink. It's God's goodness to you that you do eat from the word. God's goodness to you that He permitted you to be baptized. Pati pala ang ating proseso sa pagbautismo, no, mga kapatid. God goodness to you to make you a citizen, to give you health. Amen. To set you in the church this morning. It's God goodness. That's all God's goodness. Ito na, may tanong na dito, kasunod. But what about your goodness back to God? Are you willing to submit everything? Every thought, every action, every unto Him? That's what God has done for you. Susunod ulit na tanong. Sa akin, hindi ako exempted dyan. What will you do for Him? Amen. Ano ba ang ating magagawa sa ating Panginoon, mga kapatid? Napakaraming bagay, mga kapatid. At hindi lang ang pagtayo dito ang isa sa mga magagawa natin sa ating Panginoon. Kung may gift ka sa pag-share, ituloy mo yan, mga kapatid. Kung may gift ka ng mag-connect ng dalawang bridge, ng mga kapatid, I mean, yung dalawang magulong grupo, kung gift mo yon, sige, go ahead ng mga kapatid. Tuloy mo lang. Kung may gift ka sa pag-preach, sa instrument, go ahead mga kapatid. Napakaraming bagay. At yung maliliit na bagay na mga kapatid ay hindi nakakalimutan ng ating Panginoon. So, ito pa. Maraming halimbawa ang prophet. Pero gusto ko rin ito idagdag. Kasi sinabi niya to doon sa isang preaching niya sa 1953. Siguro maganda to idugtong dyan. Sabi niya kasi doon, attend your church. Ito na. Be real loyal. Just stand by your church. Stand by your pastor. Sabi niya, mga kapatid. Help him out with everything. Sa pagtutuloy natin niya, mga kapatid, meron tayong maunawaan na hindi rin pala, sige, tuloy na lang natin. God, give him spiritual support. Do you agree, mga kapatid? Meron din pala tayong tungkulin para sa ating pastor. Sabi doon, fast and pray for him. Hindi lang pala pastor ang dapat nagpa-fasting, no? Fast and pray for him and have faith in him. And God will lead the church on to that glorious day that we're looking forward to come. So, napakaraming bagay na hinalimbawan ng ating prophet. Isa lang yan sa ating maganda sigurong idagdag, no? Bilang suporta at paalala na tayo pala, pwede rin pala natin gawin yun, no? Hindi lang ating pastor mag-fasting. Pwede rin pala, no? Sa atin. Gawin natin yun para sa kanya. And sabi pa nga doon,
give him spiritual support. No. Paano kaya yun? No. Give him spiritual support si pastor. Baka ikaw pa nga ang sermon. Pero yung mga kapatid, yan ay maraming bagay yan kung paano i-deliver ng mga kapatid. Hindi ko yan masasabi sa inyo ng direkta. Hindi ko rin maipapayo sa inyo ng direkta, kundi meron tayo kanya-kanyang leading kung paano natin magagawa yung mga kapatid. So, pagiging kontento mga kapatid, sa ating buhay, marami ng bagay na pwede natin gawin, marami ng pwedeng pagkaabalahan, lalo na sa mga kababaihan, yung pananamit, pagkukulay ng buhok. Paano kaya yung mga kapatid? May sinabi kaya ang prophet doon? Kasi kailangan natin makontento. Pero sa pagkukulay ng buhok, mga kapatid, sabi ng ating prophet, wala naman siyang against doon. At wala rin namang Bible verse na nagtutukoy para doon, no? Pero siguro tingin ko ang magiging mali lang doon, mga kapatid, kung ang natural na buhok may itim, tapos nagpakulay ka ng ibang kulay, siguro hindi na talaga hindi na tama, no, mga kapatid. Maganda yung sige, isisingit ko na rin yung mga kapatid kasi sabi nung prophet doon sa question and answer din to 1964. Napakaganda nitong tanong na to, sabi sa kanya. Coloring of hair, sabi niya. Sabi nung isang question doon, if it is wrong for me, is it wrong for me to run a beauty shop? Sabi nung question. I'm a beautician, sabi niya. And I don't believe in Christian cutting hair. But I cut others, sabi niya. And I guess tint, that means the color, I guess, isn't it? Color also. Oh, sabi ng prophet, Sister dear, I wouldn't know what to tell you. Ito yung sabi ng prophet, eksakto. Listen, I can't say for women about that. Putting color in their hair, I have no scripture against that. I can only say with the scripture. See, the scripture doesn't say for them not to do that. The scripture says she must have a long hair. Amen. And after that, I don't know where to go. And I don't know nothing about that. Now, a little minister that present here somewhere, I know, dear friend of mine, he was talking together. Skip na natin yung mga kapatid. So, doon siguro jump tayo doon sa bandang dulo na lang. Sa 169 na Sabi doon, now look sister dear, I highly respect that. I have honor for a woman that do that. For some women just to come up and do her hair anywhere, or spit on your feet and walk around, arrogant in no respects at all. Remember, Jesus said, what you do this, you've done it to me. See, and I respect that in you, and God will bless you for that. But sister, about the hair color, something like that, I don't know, sabi niya. I can't back that up with the scripture. So it's up to you. Just up to you. You see, if you want to do it, that's perfectly all right with me. As far as I know, the church has no such custom. And if you want anything that's not in the Bible, that's up to you, you see. But I'll just give you my advice, you see. And as far as I would know, it's just the nature of woman to want to look pretty. She's supposed to be that way. So, paalala rin mga kapatid, no? Kailangan makontento rin ng mga kababayan sa pagkukulay. Si sister, proud talaga yan. Sister Ponching, diba? Yung mga talagang proud yan. Ako meron na rin eh. Pero pagka talagang minsan dumadami na na rin ako kay Sister Melay, kulayan mo nga yan. Kulayan mo nga parang medyo Pero mga kapatid, malinaw yun, sabi ng ating prophet, no? Pero alam rin naman ninyo mga kapatid kung ano yung tamang tint o kulay para sa ating lahi na Pilipino. Itim yan mga kapatid, no?
O medyo brown-brown, okay lang rin siguro, mga kapatid. Pero kung magiging wala na sa ayos yan, mga kapatid, kung talagang ibang kulay na ilalagay nyo dyan, kulay blue na, baka magmukha ng parrot, no? Magmukha ng parrot or magmukha ng kung anong klaseng ibon niya, mga kapatid. Tuloy natin, mga kapatid, balik tayo doon. Isang paalala ulit. Proverbs 23:4 hanggang 5. Sabi doon ng sabi ng verse na to, Proverbs 23 verse 4 hanggang 5 sa Tagalog ko na lang babasahin. Ayan. 23 Proverbs 23 po. 23 4 23 Proverbs 23. Baliktad po. Sige. Verse 4. Ayan. Maganda to, sabi doon. Huwag kang mainip sa pagyaman. Kanina, sabi doon, maging kontento tayo, mga kapatid, no? Tapos sabi doon, huwag kang magkaroon ng pag-ibig sa salapi. Pagdating dito sa Proverbs 23 verse 4, huwag kang mainip sa pagyaman. Yan. Tumigil ka sa iyong sariling karunungan. Ayan. Paalala yan sa ating mga kapatid, sa ating lahat. Sa verse 5, iyo bang itititig ang iyong mga mata sa wala? Sapagkat ang mga kayamanan ay tunay na nagsisipagpakpak gaya ng agila na lumilipad sa dakong langit. Amen. Hindi pala talaga dapat nating i-focus ang ating oras sa mga ganyang bagay, mga kapatid. Gaya ng paalala ng ating binasa, yung mga ganyang bagay ay mabilis na ring nawawala, no, mga kapatid. Na inalimbawa nga sa isang agila, no? Sapagkat ang kayaman ay tunay nagsisipagpakpak gaya ng agila na lumilipad sa dakong langit. Grabe, mga kapatid. Mayroon tayong pagtitiis na gagawin talaga, mga kapatid. Na meron din kailangan pagpapatuloy sa ating kabanalan na maging kontento. Sabi nga ng prophet, wala siyang nakitang makasalanan na naging kontento. Totoo ba yung mga kapatid? So, lumalabas, ibig sabihin, itong mga hindi talaga nagkakaroon ng contentment sa buhay, ay nandun pa rin sa kasalanan. Sabi ng prophet dun sa 1957, Thirsting for Life, now notice, the perverted life, sabi ng message, the devil is inspiring it, that life becomes miserable. I've never seen it. In all stage, sabi niya, in all stage from the rich to the poor, I have the privilege of being in King Palace, from that to the lowest hunt on Skid Row. Sabi niya, I never seen a contented sinner in my life. That's right, sabi niya, there is no happiness or contentment outside of Jesus Christ. I've seen them so rich till they had bodyguards with them. And I've seen them so poor till they begged for a drink of a whiskey. And from the one to the other, there is no satisfaction in sin. Then, what do they call that life? How could you call it life when you want to take it, mga kapatid? It's not life, mga kapatid. Oh. Walang nakita ang ating prophet na isang makasalanan na kontento. Bagkos laging may gusto. Laging merong gustong idagdag, mga kapatid. Laging gustong merong may pagmalaki.
At sa mga bagay na yan, maraming factors siya mga kapatid, no? At magsisimula yan lagi sa pride, mga kapatid. At yung pride, papunta na yan doon sa jealousy, comparison, discouragement. Ang comparison, yan ang pinakamatindi, mga kapatid. Kahit na sa magkapit-bahay, no, nakita ko, bumili sila doon ng bagong rep, Yun, pinapasok na, di ba? Kita-kita mo, di ba? Meron na rin yung isa. Bibili na rin. Yung nagpakabit sila ng aircon, pakabit din tayo, dalawa agad, no? Mga ganun. Merong mga bagay na nagtitrigger diyan mga kapatid, no? At una na nga diyan yung pride ng mga kapatid. At yung comparison na yan, napaka delikado rin yan pag i-apply mo sa mga maling bagay. Gaya nga rin nung, kung maalala niyo itong si Peter, ng mga kapatid, nung malalaman niya na yung kanyang kamatayan, di ba, parang ikinukumpara niya pa paano tong si John, no? Pero sinita siya doon ng ating Panginoon, i-rebuke siya, no? Kinukumpara niya kasi yung mangyayari alam niya yung mangyayari sa kanya, pero tinatanong niya, paano naman ito si John? Anong mangyayari dito, no? Kung nabasa niyo mga kapatid, nagkaroon ng comparison si Peter sa puso niya. At hindi yung maging maganda, mga kapatid. Ni-rebuke siya ng ating Panginoon noong time na yun. So, siguro dito na ako matatapos, mga kapatid. Gusto ko pa sana itong basahin. Naway, na-bless po ang lahat. At sa simpleng ating napag-usapan, sa mga simpleng Bible verse, sa ating nabasang quotation ng prophet, meron tayong naalala na meron pala tayong dapat gampanin sa ating pagpapatuloy sa kabanalan, na meron tayong dapat contentment. Amen. To God be the glory. At balik ko, ating pastor. Amen. So yun po, mga kapatid. Magandang paalaala sa atin, mga kapatid. So, sa ika nga ay, ang napakaganda pong huwaran dito ay si David. Di ba? Si David. At saka si Solomon. Ano pong katuwiran ni David? Panginoon. Sa Panginoon pa siya nagsabi, huwag mo akong payamanin. Huwag daw siyang payamanin. Pero iba dalangin natin Lord, payamanin mo ako. Si David iba, huwag mo akong payamanin. Baka malimutan kita. Kasi pag ang tao po'y marami ng pera, marami ng plano. Pupunta roon, papunta rito. Magbabakasyon doon, magbabakasyon dito. Di ba? Kaya nga sabi ron, ang salapi ay, ang pag-ibig sa salapi, ugat ng kasamaan. Alin po, ang salapi hindi evil. Ang salapi hindi po kasamaan. Sapagkat sabi ng Biblia, ang salapi ay katugunan ng lahat ng bagay dito sa balat ng lupa. Money is unshared all things. Sabi doon. Pero, kapag umibig ka sa salapi, yun pong mahirap, yung pag-ibig. Hindi masama ang salapi, ang masama yung pag-ibig sa salapi. Masama rin naman ang pagkamuha sa salapi. Baka itapon mo yung milyon-milyon mo. Masama rin. Kailangan naroon lamang tayo sa tama, mga kapatid. Tulad ni David. Yun ang ating pattern. Yun ang ating huwaran. Si David. Sabi ni David, maging sa pananampalataya, huwaran si David. Di ba? Sa pagtatagumpay, huwaran. Sa tapang. Di ba? At sa tinatawag na kayamanan, huwag mo akong payamanin, Panginoon. Baka malimutan kita. Huwag mo rin naman akong paghirapin. Yun naman ang bawi doon, mga kapatid. Walang sinabi si David na, huwag mo akong paghirapin. Bigyan mo ako ng maraming pera. Hindi naman ganon. Huwag mo akong paghirapin. Baka naman ako'y magnakaw at magkasala sa iyo. Ang ibig sabihin, tama lang, mga kapatid. At alam niyo ba, ang Panginoon, meron naman talagang pangako ng pagpapala Naniwala ba kayo?
Talaga namang may pangako. Kaya lang, pag umibig ka dun sa salapi, naroon na ang nampukus ng puso mo, doon po ang tao nagkakasala. Bakit dumadami ang pangarap? Sa halip na isang pangarap, nagiging 10. Oh, ay dinaabala na ang isip mo ron. Hindi mo na maisip si Lord. Kaya, yun po yung pag-ibig sa salapi. Ano po yung mga pangako tungkol sa blessing? Di ba? Napag-usapan na natin yan. Kailangan ay marami munang pagsubok bago bigyan ka ng blessing. Parang si Abraham. At makita natin ano sabi ni Peter, Panginoon, ano po ang mapapala naman namin? Iniwan namin ang aming pamilya, iniwan namin ang aming tahanan, pati hanap buhay. Ano naman ang mapapala namin sa iyo? Matindi yung tanong ni Peter, ano? Siyempre, naghahanap niya ng pakinabang. Baka pagdating ng araw, wala din naman kami pakikinabangin. Anong sagot ni Lord? Ang sino man nag-iwan ng pamilya, nag-iwan ng hanap buhay, at sumunod sa akin, ay walang hindi pagpapalain. Ang ibig sabihin ng walang hindi pagpapalain, pagpapalain. Sa buhay na ito. O yung pangako yun, sa buhay na ito, sa mundong ito, at sa mundong darating. May pangako pala sa mundong ito. Dovetail doon sa Matthew 6:33, na kung uunahin ang kanyang katwiran at kaharian, anong gagawin? Idadagdag na lamang ang lahat ng bagay. Amen. Kung idadagdag, sabihin mo, Lord, huwag mo naman idagdag na sobra. Baka naman, malimutan kita. Basta't lagi pong yun ang magandang huwara si David. Si Solomon, ano naman katwiran ni Solomon? Nakamtan ko na ang karangalan. Nakamtan ko na ang kayamanan. Nakamtan ko na ang kaligayahan. Ano bang kaligayahan ni Solomon? 1,000 ang asawa. Hindi ka pa ba naman lumigayan yan? Grabe yan. Sobra-sobra na yun. Ha? Nakamtan ko na ang karunungan. Lahat. Alin ang hindi nakamtan ni Solomon? Wala na eh. Wala ka nang hahanapin pagdating kay Solomon. Pero pagdating sa conclusion ni Solomon, nang makita ko sa ilalim ng araw ang lahat ng mga bagay na ito, wala palang kabuluhan. Ang may kabuluhan pala na ang tao raw ay masiyahan. Saan? Sa kung ano ang kanyang tinatangkilik. Ang tao raw ay masiyahan. Hindi masama ang masiyahan at maging masaya, huwag lang magkasala. Totoo ba yun, mga kapatid? Gawin mo lahat ang kasiyahan sa mundo, yung hindi ka magkakasala. Okay yun. Pero kung hindi ka nga nasisiyahan, nagkakasala ka pa, yun mahirap. Ang tao po, nilalang ng Diyos para masiyahan talaga. Anong sabi ng Biblia? Humingi kayo upang malubos ang inyong kasiyahan. Humingi daw. Pero hindi yung sobra. Mga kapatid. Kung sobra na sa'yo, pamigay mo na. Di ba, mga kapatid? Pamigay mo na. Bakit? Ayaw ni David nung sobra eh. Baka raw makalimot siya. Kaya po yan ang ating isipin lagi. Si David, si Solomon, sabi ni Solomon, isang bagay palang mainam. Ano bang conclusion ni Solomon doon sa Ecclesiastes chapter 12? 13-14 niya tayo, kung di ako nagkakamali. Ang sabi ro, narinig na ang lahat ng bagay, ikaw ay matakot sa Diyos. Yan palang pagkatakot sa Diyos, iniuutos. Amen. Utos po. Bakit kailangan matakot? Para hindi magkasala, hindi gumawa ng kasalanan. At sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, maging ito'y masama at mabuti. Ang dapat nating isipin doon, dadalhin lahat sa kahatulan. Lahat pong ginawa ng tao, hahatulan. Pero ang maganda ron, pag sumusunod ka kay Lord Jesus Christ, wala nang hatol, mga kapatid. So kaya, yan po, alalahanin natin si David, alalahanin natin si Solomon, alalahanin natin ang payo ni Apostol Pablo. Kung kayo ay may pagkain at pananamit, makuntinto na kayo. Ay paano yung pambili? Pagkain, wala pa sinabing pera doon, pananamit lang at pagkain, wala pang pera, makuntinto na.
kailangan natin ang pera, mga kapatid. Pero, huwag yung tayo payayamanin. Anong gusto ninyo? Hindi naman mayayaman yung katulad ni Sino sa mundo natin ang masasabi natin hindi naman talagang mayaman yung ganun tao? Si Pacquiao, mayaman Sobra na yon. Gawa ng yung kanyang bahay doon sa, ano nga yung sikat na Ha? Yung sikat na beach. Naroon pala yung mansyon ni Pacquiao, hindi na raw ginagalaw. Mga kapatid, sipin mo yun, Sobra na po yung kayamanan yon. Hindi na ginagalaw, wala nang tumitira. Nakita niyo mga kapatid? Kaya hindi maganda ang sobrang kayamanan. Ang maganda po ay katamtaman lamang, mga kapatid. Yung kung kailangan mo pumunta sa ganoon, makakapunta ka, may pera ka. Kailangan pumunta sa London, may pera ka. Kailangan mag-hotel ka ron, may pera ka. Tama ba yun, mga kapatid? Sasakay ka ng wala kang pupunta ka sa ganoon, may sasakyan ka. Hindi ba maganda yun, mga kapatid? Tama lang yun. Pero yung mahal na mahal mo yung salapi, parang yung sa probinsya ng Quezon, mayaman yung Chinese. Matanda na. Naroon ang pera niya, hindi naglalagay sa bangko, nasa bahay lang, sa aparador. Ay nasusunog yung bahay niya. Ay hindi na umalis sa bahay. Nagpakamatay na ron, nakasama nung kanyang kayamanan. Alin ang mahalaga, pera o buhay? Buhay. Ano sabi ni Christ? Mahalaga ang buhay kaysa katawan. Mahalaga ang katawan kaysa pananamit. Mahalaga pala ang buhay. Biro mo yon, minahalaga yung kanyang pera. Yung po ang masamang pagmamahal masyado sa pera. Kailangan po, mahalin natin ang ating sarili para ipaglingkod natin sa Panginoon, mga kapatid. Ang pinakang layunin po ng lahat ng bagay na yan, yung paglilingkod po sa Diyos, mga kapatid. Kaya tayo bibigyan ng blessing, kaya tayo minsan may blessing para maglingkod tayo sa Diyos. Baka punta tayo sa ganoon, pamasahe, panggastos, lalo na sa panahon natin. Pumunta ka ng probinsya, wala kang pera, paano yan? May Bible study ron, hindi mo magawa. Pupunta tayo ng Tugigaraw, wala tayong pera, hindi natin magawa. Pupunta tayo ng Batangas, wala tayong pera, hindi natin magawa. Bible study. Quezon, naghahanap din ng Bible study, hindi natin magawa, walang pera. Kaya kailangan natin, yung pangangailangan natin, lahat, dapat meron tayo, mga kapatid. Pero hindi naman yung mayaman tulad ni Pacquiao, mayaman na yun Buti na mo, hindi siya makapag-concentrate sa Panginoon kung ano-anong bagay kinoconcentrate nila. Tulad ng mga mayayaman dyan na kailangan talaga yung nakatutok po tayo sa pangunahin sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Sapagkat pag ang Panginoon, sabi nga, kailangan kasama natin sa lahat ng aspeto ng ating buhay, ang ating Panginoon. At hindi niya tayo pababayaan, paalalahanan niya tayo. Sasabihin, sumusobra ka na, medyo mangungusap ng Panginoon sa iyo, i-guide tayo. Mahalaga po yung tayo ay merong nag-guide sa atin. Kailangan pag-guide tayo sa Panginoon. Huwag tayong magsasarili, magdidesisyon ng sarili, lalakad ng sarili. Laging si Lord Jesus Christ ang ating guide, mga kapatid. Tayo po tumayo. So napakaganda po ng ating nakinig sa gabing ito. Mga paalaala, tayo po ay minumulde. Amen. Bakit? Dapat tayo makontento na kung tayo naman ay meron tayong nagagastos, parot pa rito, makontento na tayo ron. Huwag na yung susubra, mga kapatid. Puso ko'y iyong sinisiyan.
Luis, wala na namang gamot, kundi pala saktan sa iyong paningin. Maraming salamat po, Lord. Dalangin po namin. Alalahanin mo rin ang aming mga pagkabuhayan. Alalahanin mo rin ang aming mga susin. Hindi kami nakahanggang. Wala kami kayamanan, Panginoon. Kundi ang nais namin, huwag mo kaming pagkulangan. At huwag mo kaming pagkulangan sa lahat ng aming pangangailangan, sa lahat ng lakad, sa lahat ng gawain, sa lahat ng aming mga plano patungkol sa ikabubuti, sa lalo ikalalago ng iyong langit sa balat na lupa. Dalangin po namin, pagpalain mo ang mga kapatid sa kanilang mga pamilya, sa mga trabaho, sa mga negosyo, sa mga transaksyon, sa lahat ng mga pinagkikitaan, Panginoon. Ipagpalain mo, samahan mo sila. Samahan mo kami sa lahat ng aming mga lakad at gawain, Panginoon. Upang, Panginoon, sa iyong pagbabalik, maramdaman mo kami na bulo ng kapayapaan at kagalakan. Maraming salamat po. Dalangin po namin. Pagpalain mo rin yung mga pagkikilim na hanglayan sa kanilang pagkahanan, maging sa iba't ibang bansa. Gayon din po dito sa aming bansa sa Pilipinas, mga mananampalataya. Hallelujah. Ito din po ang patuloy na mag-supply ng kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Bigyan mo kami ng malusog na katawan. Bigyan mo kami ng kapayapaan at katakuin sa lahat ng pangailangan. Salamat po ng marami sa iyong mga po, maiuwi ang lahat ng pagsamba, paglulaki, pagpupuri, Lord God, pagdakila, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Masalit po natin. Bukas na pala, mga Panginoon, birthday po ni Brother Chris. Siya po ay nakakanyaya. Pero tinatay ang kambing. Yung balita ko. Hindi yung kambing. Kaya yung gusto na pumunta ron para nakikilang sa birthday ni Brother Chris ay inanyayahan ng mga kapatid. Sa ano naman, sa 31, yung mga young people at yung mga malalakihan, nagplano po na pumunta po ng Malaysia. Hindi po Malaysia. Magpapaka, mga kapatid, bilang banting-banting, ihaw-ihaw, question and answer, yun po mga kapatid. So, God bless you. Nandun lang po ang